Magandang oras mga kahugot. Welcome to Kahugot TV, the Kahugot YouTube channel. Hindi ko sure kung si Jeline ang unang sidekick o best friend ng main story sender na nagpadala na rin ng kanyang sariling kwento. Kasi si Debbie, di ba, meron siyang best friend din and then nag-share na rin ng kanyang sariling kwento. At ang best friend nga pala ni Jeline is Angela Pauline or si AP, and sa kwentong ito ay medyo may pahaging na update din tungkol kay AP o at least a part of her story. Pakinggan ang part 2 ng kwento ni Jeline, hatid ng Kahugot TV, the Kahugot YouTube channel. At sa mga hindi pa nakaka-follow sa ating Facebook page, please follow. Dear Kahugot, gusto ko sanang gamitin mo ang salitang Svarga bilang title nitong pangalawang kwento ko. Ano ang Svarga? Let me answer this with a short story. Kung kailan at paano ko narinig for the first time ang salitang ito. Svarga. April 9, 2022, araw ng Sabado, sa Lalawit Inn, isang maliit na hotel sa Sagada, Mountain Province. Pagod kami noon dahil galing kami sa pag-akyat sa Marlborough Hills upang makita ang Sea of Clouds. Madaling araw kami umakyat, hapon na kami bumaba. Kumain lang kami pagkatapos noon, then saglit na nagpahinga. Ako ang unang nag-shower sa banyo sa aming hotel room. Sumunod siya. At noong paglabas niya ng banyo, nakaredy na ako sa kama. Nahihiya siya. Parang nagulat pa nga nung makita niya akong nakapanty at bra na lang sa ibabaw ng kama. Disappointed naman ako kasi akala ko lalabas siya ng banyo na nakatapis lang ng tuwalya or nakabrief lang, pero mali ako. Nakashort siya ng mahaba at t-shirt na puti at dumiretso sa pagdampot sa remote ng TV. At akmang uupo sa sofa ay sinitsitan ko siya. Itinaas ko ang kanang kamay ko at sinenyasan ko siyang lumapit. Pagkatapos nun ay binaba ko ang kamay ko sa tapat ng aking bulaklak. Pero sa halip na lumapit ay yumuko siya, nakangiti. Ewan ko kung bakit yung pagiging mahiyain niya ay lalo pang nagpainit sa akin. Napakagwapo niya. Ang gandang katawan. Kaya bago pa ako sumabog noon ay tumayo na ako at ako na ang lumapit sa kanya. Umupo ako sa kanyang kandungan. Sinadya kong ilapit ang malulusog kong dibdib sa kanyang mukha, pero tumingala siya sa mukha ko, kaya inilapit ko ang mukha ko sa mukha niya. At awa ng Diyosa ng kaelyahan ay siya naman ang unang humalik. Masuyo nung una pero nag-alab. Naging brusko hanggang sa hinubad ko na ang t-shirt niya habang ang kanyang mga kamay ay naglalaro na sa kambal kong bundok. Hinila ko siya sa kama at doon ay naganap ang sa wakas ay pagdidilig sa aking natitigang na hardin. At pagkatapos namin, humiga siya sa tabi ko. Nakatingin siya sa kisame at nausal niya ang salitang Svarga. Yun ay salitang Nepali na ang ibig sabihin ay heaven or paradise. Yes, Kuya Bono, Nepali si Rajiv.
At dati ko na siyang kilala noong tumira at nagtrabaho ako sa Nepal. Pero that time ay teenager pa lang siya at hindi ko sukot akalain na noon pa lang pala ay nagkakagusto na siya sa akin. Pasado 10:00 ng gabi, napakatahimik na sa Sagada, sobra. At kinailangan ko pang uminom ng alak para makatulog dahil kanina patulog si Rajiv. Ang gwapo rin ng room attendant na naghatid ng alak. Artistahin pero kulang sa height. Niloko ko pa nga eh. Ilan na asawa mo? Ang gwapo mo ah. Kasagot-sagot sa akin ay, isa lang po asawa ko, bakla pa. Sagot niya at saka tumawa. At kahit sa hallway ng hotel naririnig ko ang tawa niya. Noong ibaba ko ang bote ng alak, tumunog ang messenger ko. Nabasa ko ang message sa notification kasi 3 words lang naman ang message na yon. Busy ka pa ba? Ang chat na yon ay galing kay AP. I'm sure natatandaan niyo siya. Si AP or Angela Pauline, ex ni Abiel. Noong time na yon na 10:00 dito sa Pilipinas ay 4:00 pa lang ng madaling araw sa Egypt. Pero nung umaga kasi, bago kami umakyat ng Marlborough Hills ng 4:00 ay 10:00 ng gabi sa Egypt at kachat ko na si AP. Nagpaalam lang ako kasi magte-trekking na nga kami paakyat ng bundok. That time, kahugot, ay magkabaliktad ang sitwasyon namin ni AP. Ako ay masaya, nalulunod sa ligaya sa piling ni Rajiv pero siya ay nagdurusa dahil 7 buwan na siyang hiwalay sa asawa niyang si Horus at nag-i-struggle siya dahil hindi magandang trabahong napasukan niya sa Cairo. Dati ko nang sinabi sa kanya na umuwi na lang sila dito sa Pilipinas kasama ang mga anak niya pero knowing AP, hindi siya madaling sumuko. Umaasa pa rin daw siya na maaayos pa sila ng asawa niya. Hindi ko na ihingi ng permiso kay AP na mabanggit ko siya dito sa kwento ko kaya hindi ko na lang idedetalye ang dahilan ng hiwalayan nila ng asawa niya. Pero ang hiwalayan na yon ay hindi pa naman legal at pinal. Pero naghiwalay lang ng bahay para daw sa ikatatahimik ng bawat isa. At hindi lang dahil kaibigan ko si AP kaya ako kampi sa kanya. Nasa kanya ang suporta ko kasi this time ay pinaglalaban ni AP ang pride niya bilang babae, bilang Pilipina sa asawa niyang Masri. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan kakayanin ni AP na pangatawanan ng pride niya dahil nasasabi niya na mahal pa rin niya si Horus at ayaw niyang lumaking walang ama ang mga anak nila. Kaya lang sa part na mahal pa niya si Horus, sure ako na kayang-kaya ng tiisin at palagpasin ni AP yun. Yung pag-ibig kasi nga kay Abiel nga na kaya niyang mag-move on. Doon pa kaya sa lalaking gumahasa lang sa kanya kaya naging sila, di ba? That night na uminom akong mag-isa sa loob ng kwarto ng lodge sa Sagada, matagal kami nag-video call ni AP. May pinapakisuyo siya sa kamag-anak nila sa bayan namin sa Cagayan pero ako naman si Chismosa. Mas naging interesado ako sa sitwasyon nila ni Horus pero tipid siya sa pagsagot sa mga tanong ko. Nung igalaw ko ang phone ko, nakita niya sa screen si Rajiv sa ibabaw ng kama. Sino yun? Tanong niya. Natuwa ako noon sa pagbabago ng mukha ni AP mula sa dating seryoso at konsumido ay
nakita ko ang pagsilay ng isang malisyosong ngiti sa labi niya at tuluyan na akong natawa nung marinig ko sa kanya ang salitang, "Sana all." Ako naman si Gaga, natanong ko pa ang ganito, "AB, sinong mas Dax? Si Horus o si Abiel?" Si Rajiv, Dax naman pero hindi siya ang pinaka-Dax sa mga lalaking nakabembangan ko na. Siyempre si Wayne pero kung sa tigas, kay Rajiv yon. Pati sa shape at nako, tama na nga ang kaberdehan muna. Anyway, noong 2015 na nagpunta ako ng Nepal para magtrabaho at nakilala ko nga si Wayne at kami ay nagpakasal sa Baggao. Bumalik din kami kaagad ng Nepal at nagsama na nga kami ni Wayne sa bahay na nabili niya sa Lalitpur, katabing bayan ng Kathmandu. Overpopulated na kasi ang Kathmandu sa totoo lang kaya sa labas ng syudad kami bumili ng bahay. Pero hindi ito exclusive na lugar kundi parang barangay na halos dikit-dikit ang mga bahay pero hindi naman siya squatter. Karamihan din sa mga bahay na matataas gaya ng sa amin noon ay paupahan. Uso din sa kanila ang studio type apartment at yung nabili ni Wayne ay 4 na palapag. Sa amin ang buong ground floor, may 2 kwarto at maluwang na garahe. Yung mga tenant namin sa 2nd at 3rd floor ay sa kalsada lang naggagarahe o nagpaparada. At si Rajiv noong time na yon na 25 na ako ay 14 years old pa lang. Yes, Kuya Bonong, matanda ako ng 11 years kay Rajiv. Pero dati pa, noong 14 years old pa lang siya ay matangkad na siya. Mas matangkad na sa akin at kung bakit ko siya nakilala ay siya ang nagbabantay sa kotse ng tenant naming nakatira sa bandang likod sa apartment sa 3rd floor. Hindi kasi nito natatanaw sa kalsada ang kanyang kotse kaya't kinontrata niya si Rajiv. Sina Rajiv naman noon ay nakatira sa apartment sa tapat na tapat ng bahay namin kaya't lalabas lang si Rajiv sa balkonahe ng apartment nila. Matatanaw niya na kaagad ang kotseng inihabilin sa kanya. Siya na rin ang nagka-car wash ng kotseng yon at isang araw nga ay sinita ko siya dahil basang-basa sa harapan ng bahay. Buntis pa ako noon. Tulala siya sa akin habang pinagagalitan ko siya. Yun pala, pilit lang niya akong iniintindi dahil hindi pa siya noon masyadong marunong sa English. At ako naman that time ay hindi talaga nagka-interest na matuto sa salita nila. Dahil nga sa school kung saan ako nagtatrabaho ay English speaking nga kami at ang asawa ko nga ay Australian naman. Kinahaponan noon, matapos kong mapagalitan si Rajiv ay nag-doorbell siya at nung buksan ko ay napangiti ako dahil may dala siyang maliit na basket na puno ng kaapal. Isang uri ng cherry na matatagpuan lang sa Nepal. Mas malalaki ang mga ito sa kilala nating cherry, mas matamis pa at mas masarap. For you and sorry. Yun lang ang narinig ko sa kanya at nung tanggapin ko ang basket ay umalis na siya. Noon ko mas lalong napansin ang kagwapuhan niya dahil malinis siyang tingnan noon. Naka-long sleeves pa kasi siya ng light pink at maong na pantalon. Well, gano'n naman sila. Mahilig silang mag-long sleeves kahit nasa bahay lang sila. Hindi mo sila makikitang nakasando o basketball jersey kagaya ng mga ordinaryong pambahay ng mga lalaki dito sa atin. December 2021, nagpunta ako ng Nepal.
All expense paid. Sagot lahat ng dati kong asawang si Wayne. Nagpunta ako kasi gusto ko rin makita at makasama si Mama na noon ay pinahihirapan ng kanyang sakit na diabetes. Sa hotel sa Kathmandu ako tumira, pero that day na nagpunta ako sa bahay ni Wayne sa Lalitpur ay kasama ko si Mama. Isinama ko siya para makapasyal naman. May bigat sa loob ko noon kasi ang dahilan talaga kung bakit ako pinapunta ni Wayne ay dahil kailangan kong magsalita sa harapan ng pamilya ng kanyang bagong asawa para sabihin na wala na kami ni Wayne at wala na rin akong hinahabol sa kanya kasi that time ay nakafile na at isang beses na rin kaming nag-attend ng court proceeding para sa annulment ng kasal namin ni Wayne dito sa Pilipinas. Actually, isang buwan lang yata after nung mabasa ang kwento ko noong September 2021 ay dumating dito si Wayne upang asikasuhin ang annulment ng kasal namin. At umuuwi talaga siya every time na may hearing kami sa korte. Kaya pala noon ay may taga-picture pa si Wayne sa korte. Dino-document pala niya ang proceedings dahil gusto talaga niyang pakasalan si Sita. Maganda si Sita, kahugot. Para siyang hindi princess pero hindi lang nakapag-aral. Ganon din ang kanyang mga kapatid, kaya naman kinailangan pa nila ng translator na Nepali noon upang mai-translate ang mga sasabihin ko sa pamilya ni Sita. At ang nakuha nilang translator ay ang kapitbahay lang ni Wayne na si Rajiv. At noon ay 21 years old na si Rajiv. Binata na at hindi lang basta binata kundi gwapong binata na tapos na ng BBS o Bachelor of Business Studies sa Lalitpur Valley College na muntikan kong mapagtrabahuan noon kung hindi lang kami naghiwalay ni Wayne. Yung forma ni Rajiv noon ay hindi formang Nepali or Indian. Pareho kasi halos ang pormahan ng mga yan, pero si Rajiv noon ay pormang Pinoy. Maluwang na t-shirt na Gap, short na maong na faded at naka-crocs ng sandal. At magaling na siyang mag-English. Kasi yung mga tanong ng pamilya ni Sita, tinatranslate naman niya sa English para maunawaan namin ni Wayne. Kung curious kayo kung affected pa rin ako noon na yung lalaking pinakasalan ko ay makakasal na sa iba, hindi. Kahit konti hindi kasi dati ko lang natanggap na nagpakasal lang ako sa kanya noon dahil gusto ko lang makasal pero yung pag-ibig mababaw lang pala. Isa pa, responsable naman siyang ama sa anak kong si Winslet. Hindi naman siya pumapaliyang mag-allocate ng sustento sa account ni baby. Matik na kasi yon na kapag mag-a-upload ng sweldo sa school kung saan kami dati nagtatrabaho, kasabay na rin noon ang pag-a-upload sa sustento ng anak ko. Hawak naman ni Mama Ellen ang ATM ni baby kasi siya ang nag-aalaga kay Winslet. Kasi nga nagbubuhay dalaga nga ako dito sa Santiago noon. Noong kaharap ko ang halos buong pamilya ni Sita sa bahay ni Wayne, mas kay Rajiv pa ako madalas mapatingin kasi tingin naman siya ng tingin sa akin at parang may something sa mata niya na hindi ko mawari. Parang may gusto siyang sabihin. Then nung tapos na ang meeting sa bahay ni Wayne, hinatid niya kami sa Baudanath Stupa kasi doon talaga ang punta namin ni Mama. Isinama naman ni Wayne si Rajiv dahil may bibilhin daw sila sa Kathmandu. Sina Wayne at Rajiv ang nasa harapan, kami ni Mama sa backseat. At si Mama, gumana na naman noon ang pagkatsismosa niya pero nanigurado siya na kahit marinig siya ay hindi maiintindihan ng dalawang lalaki ang sasabihin niya. Nag-Ilocano siya. Naglaw ko day tamaysa. Kaya't nakansa, permiti pinagmatmat na king kanuhan ka nga nakatalyaw ken kuana.
Ngam na tumalyaw ka, mataranta, dahil pagtaltalyawan na. Ang sabi ni Mama, napansin daw niya si Rajiv. Baka daw may gusto sa akin dahil grabe daw makatitig sa akin kapag hindi ako nakatingin. Pero pag napalingon na ako sa kanya, natataranta daw at kung saan-saan na lang tumitingin. Biniro ko naman noon si Mama. Ang sabi ko, ay ket no kaya't nak, patulak ata ah. Sa Ilocano, ang sinabi ko ay, kung gusto niya ako, papatulan ko siya. Ang sagot sa akin ni Mama, o kininam na gubing. Ang bata daw, ang sagot ko ulit, mayatlat ta basta nakugit. Sa Tagalog, okay lang basta tuli. Hindi natawa si Mama sa joke ko kasi Nepali din ang asawa niya at hindi sila tuli. Tuloy ang sagot ni Mama sa akin ay, dugyot na pa isakmol mo. Sa Tagalog, dugyot, bakit isusubo mo ba? Natawa ko sa sinabi ni Mama pero hindi malakas. Napalingon pa rin ang dalawang lalaki sa harapan at ang sabi ni Wayne, "Are you talking about us?" Hindi ko napigilan ng matawa ng malakas sa naging sagot ni Mama na, "No Wayne, we are talking about Kugit." Weeks ako sa Nepal noon. Pag-uwi ko ng Pinas, balik sa dating malungkot na buhay sa apartment pero masaya naman ako sa school dahil nakakalibang din talaga magturo sa mga bata. That time, kahugot, dalawa na lang ang kaibigan kong teacher kasi since nabulgar ang naging relasyon namin ni Gary noon ay pinagchismisan ako at namili na lang ako ng kaibigang pagkakatiwalaan ko. Hinintay ko pa nga noon na tanggalin ako sa school pero hindi naman ako tinanggal kaya nagstay ako. Kinapalan ko na lang ang pagmumukha ko noon kasi sa totoo lang, hindi ako aware na may asawa na ang lalaking pinatulan ko, si Gary nga. 6 weeks since dumating ako from Nepal ay nag-chat sa akin si Mama. I-confirm mo daw si Rajiv, Neng. Sinong Rajiv? Tanong ko, edi yung dati mong kapitbahay sa Lalitpur, yung translator nung nagbigay ka ng testimonya sa pamilya ng asawa ni Wayne. Ah, bakit? Friends na ba kayo sa Facebook? Tanong ko kay Mama. Hindi lang sa Facebook. Madalas kami magkita lately. Dinadalhan niya ako ng jamon at neem para sa blood sugar ko. Ha? Paano nga kayo naging friends? O sige, aminin ko na. Hindi totoong hindi ako nagpunta nung kasal ni na Wayne at Sita. Nagpunta ako dahil pinasundo pa ako ni Wayne. At doon kami nagkakahunan ng number at Facebook ni Rajiv. Hiningi din niya ang Facebook mo. Binigay ko naman pero hindi mo pa daw kino-confirm. Mahigit 1 buwan na at hindi mo rin daw yata napapansin yung mga chat niya sa'yo. Hindi talaga at Ma, dapat ko bang i-confirm? Di ba tigang ka? Oo, tigang ako pero nasa Nepal naman siya. Nandito ako sa Isabela. Paano niya ako madidiligan? Ay Neng, si Rajiv, ang impresyon ko sa kanya ay hindi kagaya ng iniisip mo. Mukhang matino siyang binata. Mahiyain pa nga at matinong kausap. Kaya kung papawi sa katigangan mo ang hanap mo, kahit nasa malapit siguro siya, sa tingin ko, hindi siya ang tamang tao. Naku Mama, ang tanda mo na para mabudol sa maling impresyon na yan. Porke mabait hindi na malibog. Mali ka dyan dahil mas maraming mabait ang malibog. Noon kami nagsimulang magkaroon ng ugnayan ni Rajiv sa chat at sa totoo lang wala akong gana nung una kasi sorry sa mga nakapag-asawa ng Hindu, ayaw ko talaga ng lalaking supot.
At dahil pinipilit ko lang ang sarili ko noon na mag-reply sa mga chat ni Rajiv ay okay lang sa akin kung may masabi ako na hindi niya magugustuhan para lubayan niya na ako. May isang gabi ang sabi ko, "Why all of you Hindu men uncircumcised?" Ang reply niya, "Not all of us actually. There are very few who get circumcision for health and sanitation reasons but they don't announce it. It is because it is against our tradition." Okay, so Rajiv, are you one of the very few? Yes, Jeline, I am. Mula noon, kahugot, ay nabawasan ang pagka-turn off ko kay Rajiv. Nabawasan lang, meron pa rin kasi ang bata niya para sa akin, 11 years ang agwat namin. Kaya lang habang nagtatagal ang pagtsatsaga ko sa pagsagot sa mga chat niya, ay hindi ko namamalayang madalas na akong ma-challenge sa mga sinasabi niya at sa mga pananaw niya. Naka 1 point siya minsan sa akin nung maipaalala ko sa kanya na dati akong asawa ng kapitbahay niyang Australiano at may anak kami. Ang reply ni Rajiv sa akin noon ay ganito, "I know that, and it doesn't matter to me. I fell in love with you when I was 14 and it never changed. Ever it changed, it became more serious. I remember you were even pregnant back then but I still adore you and envy Wayne for having you as his wife. He was so lucky." Is that true, Rajiv? You love me? Yes, I swear to God who sees my heart. But I'm way too old for you. That doesn't matter too, Manang. Natigilan ako sa nabasa kong last word sa chat niyang yon, yung Manang. Did you just say Manang? Yes, Manang. I know some Ilocano words now. But why? Did you meet someone there who is an Ilocano? No. You and your mother were the first Ilocanos I met. How did you know we are Ilocanos? Tanong ko at nagkwento siya. Noong galing daw kami sa bahay ni Wayne noong maging translator siya sa pamilya ni Sita, hinatid nila kami ni Mama sa Kathmandu at nagsalita si Mama ng Ilocano. Noong kasasakay pa lang daw namin sa kotse ni Wayne, nagsimula na siyang mag-record sa phone niya, voice recording kasi gusto niyang ma-record ang boses ko. Pero na-record din niya yung part na sinabi ni Mama na napansin daw niyang panay ang tingin sa akin ni Rajiv. Nag-research siya sa Google at nalaman niyang hindi Tagalog ang mga words na ginamit ni Mama kundi Ilocano. Ang sabi pa niya noon ay, "That's the time I also discovered the word kugit. And that made me decide to get the circumcision because you said that you don't like men who are uncut, who are not circumcised." Natatawa ako noon pero noon na rin ako nagsimulang magkaroon ng interest kay Rajiv. Interest, hindi feelings. Naisip ko kasi ganun siya ka-interesado sa akin. Nag-record pa talaga siya ng boses ko, nag-aral pa ng Ilocano para maintindihan ang mga sinasabi namin ni Mama sa recording niya. Noong sumunod na pagkakataong magka-chat kami ay nasabi ko sa kanya na napakaraming magagandang Nepali sa kanila. Mga dalaga pa, bakit siya nagsasayang ng effort at energy sa akin? Ang sagot niya, "Just think of me as a man who follows his heart." Noong mga panahong yon ay lubos ko na rin na-analisa ang mga previous relationship ko kung saan nag-invest ako ng emosyon at seryosong damdamin pero hindi naman naging rewarding.
naloko pa nga ako, nabulag dahil sa matinding pag-ibig. Then I came to consider na baka si Rajiv talaga ang laan ng Diyos sa akin kasi walang sino man sa mga naging ex ko ang nag-effort ng ganon at humamak pa sa kanilang kultura at relihiyon para maging angkop lang sa akin. Dati na rin niyang nasabi na willing siyang talikuran ang Hinduism at maging Katoliko para magkaroon kami ng harmonya sa paniniwala. Ang sabi niya, I love you so much, so how could it be hard for me to believe what you believe? Mahal na mahal daw niya ako at bakit naman daw magiging mahirap para sa kanya ang paniwalaan ang pinaniniwalaan ko? That time, lubos na ang bilib ko kay Rajiv. Ang kulang na lang talaga noon ay damdamin, pag-ibig. At yun ay hindi madaling aralin kasi iba ang puso sa utak. Yes, malaki na ang tiwala ko sa kanya noon pero kulang pa sa damdamin. Nung time na yon, si Austin, nanggaling sa pagtatrabaho sa abroad ay muli akong kinukulit na magkita kami. Isa si Austin sa dalawang lalaking binalak kong patulan matapos ang masakit na paghihiwalay namin ni Gary. Alam kong nabanggit ko si Austin sa part 1 ng kwento ko pero that time ay naglaylaw muna ako kasi humahaba na ang listahan ng bigong relasyon ko. Yes, tigang ako noon. Sorry for the word at hindi masamang patulan sana si Austin kasi okay naman siya talaga. Kaya lang naisip ko na lang maging matino muna at utos ng utak ko na pantayan ang loyalty sa akin ni Rajiv. Walang alam si Rajiv tungkol kay Austin at hindi niya malalaman kung pinatulan ko si Austin pero pinili kong maniwala Kuya Bono na nakatingin ng Diyos sa akin. Oo, hindi ako relihiyosa o sobrang makadiyos pero naniniwala akong may Diyos na nakamasid. Naisip ko nga, baka kung magpapakatino na ako, ay ibibless na ako ni Lord with someone I deserve. Maalala ko lang ang kalokohan ko noon dahil sa pagkasabik ko na sa batuta. Minsan nasa bahay ako ng co-teacher kong bakla. Isa siya sa dalawang teachers sa school na pinili kong pagkatiwalaan. May nagawa akong kalokohan. Hiniram ko ang cellphone niya, inopen ko ang Shopee niya at nag-order ako ng 2 bagay. At bago ako umuwi ay nag-iwan ako ng pera sa kanya, higit sa halaga ng in-order ko. Para saan to? Tanong niya. May in-order ako sa Shopee mo eh. Bakit wala kang Shopee? Nasuspend. Bakit? Basta. Pagdating ng order ko, huwag mong bubuksan ha. Kinagabihan ay nag-video call siya sa akin. G, gusto mo ba ng lalaki? Bakit? Pwede kitang bigyan kung gusto mo. Ayoko. Bakit ayaw mo? Itigang ka na yata. Nag-order ka pa ng peke na buto sa Shopee ko. Katnonak nga ayatan nga Jeline. Voice message ito mula kay Rajiv noong February 13, 2022. Isang araw bago ang Valentine's Day. That time, alam ko na ang totoo na hindi lang siya basta nag-aaral ng Ilocano sa internet kundi nagpapaturo din kay mama. Kat ay ayatin kami na.
Ngimhan ka pingasong batan ita. Orayang mga agalas 12 tasong batang kan. Voice message ko din yun kasi nga kahit hindi ko pa siya gaanong mahal noon ay gusto kong Valentine's Day ang aming anniversary. Alas 12 nga na madaling araw natin dito sa Pilipinas, alas 10 ng gabi sa Nepal, sinagot ko siya. Valentine's Day na dito, doon hindi pa. Kasi inaantok na rin ako noon at ayoko nang hintayang mag alas 12 muna sa kanila bago ko siya sagutin. And so far ay 3 Valentine's Day na ang sinelebrate namin together mula nung maging kami. Unti-unti sa pagdaan ng mga araw ay tumataas naman ang level ng pag-ibig ko para kay Rajiv. At ang pagdating nila ni Mama noong April 6, 2022 ay isang napakalaking sorpresa. At simula nung muli kong makaharap sa personal, makasama si Rajiv, tumaas na rin ang pag-ibig ko para sa kanya. Noon ay nag-aya siyang mamasyal pero nagtaka ako kung bakit gusto rin niyang makita ang pinakamataas na lugar dito while nasa kanila ang Mount Everest. Dinala ko siya sa Sagada na siyang pinakamalapit dito sa Santiago. Namangha naman siya sa Sea of Clouds kasi iba daw ang pakiramdam na nasa mataas siyang lugar pero hindi sobrang ginaw. At sa Lalawet Inn nga kami nag-check-in. Si Mama ay umuwi naman noon sa Cagayan at doon sa Sagada ko ipinalasap kay Rajiv ang anyay Svarga. Wala pang papel ang annulment ng kasal namin ni Wayne pero nag-asawa na siya ng iba. Si Sita. Kami ni Rajiv ay hindi pa kasal pero sa akin na siya nagpapadala ng sweldo niya. December 2023 ay nandito ulit si Rajiv. 3 weeks siya dito noon bago siya nag-flight papuntang Kuwait. Kung saan sa kasalukuyan ay nagtatrabaho siya sa KFIC or Kuwait Financial Investment Company. Napakalaki ng sweldo niya kahugot. At 20% lang ang iniiwan niya sa kanya. Yung 80% ay pinapadala niya sa akin. Hindi ko yun hiniling. Ipinilit niya dahil anya, wala pa daw siyang maibibigay na kontrata ng kasal sa akin para pagkatiwalaan ko siya. Kaya yun munang kinikita niya. Sabi niya noon, kapag tumanggi ako, ibig sabihin daw noon ay hindi pa raw niya deserve ang pagkatiwalaan ko siya. Hinayaan ko na lang kahugot pero kinuha ko si Buba Vidur sa Nepal. Buba is father sa Nepali language at si Buba Vidur ay tatay ni Rajiv. Nag-iisang pamilya niya. Bata pa si Rajiv nang pumanaw ang kanyang ina. Wala siyang kapatid at tanging tatay lang niya na isang construction worker ang nakasama niya buong buhay niya. Dati ko nang plano na kapag nagkatuluyan kami ni Rajiv, kukunin namin ang tatay niya pero kahit nga hindi pa kami kasal ay kasama ko na dito sa Santiago si Buba Vidur. Isang buwan pa lang niya dito noon ay nainip na siya. Gusto niyang pumasok na trabahador sa construction pero hindi ko pinayagan dahil hindi naman siya marunong mag-Tagalog or mag-English. Kaya naisipan kong sabihin kay Rajiv na bumili na lang kami ng lote at unti-unti naming patayuan ng bahay. Natuwa si Rajiv kaya ayon, busy na ngayon si Buba Vidur dahil siya ang gumagawa ng aming bahay.
mayroon lang siyang 2 kasama na pinagkakatiwalaan ko. Hindi pa talaga full blast ang paggawa ng bahay, kundi para lang hindi naiinip dito si Buba. Kumbaga sa Ilocano ay inot-inot lang, pakonte-konte. Halos 1 taon na nga silang gumagawa pero wala pang bubong ang bahay. Mga poste, biga at dingding pa lang. Pero may flooring na, hindi pa nga lang finish. Nung ma-expire ang visa ni Buba Vidor, nag-extend siya ng 2 years. Pero kapag kasal na kami ni Rajiv, mag-a-apply na siya for residency or citizenship. Ang nakakatuwa kahugot ay magkahawig sina Buba Vidor at asawa ni Mama na Nepali din pero ang layo ng ugali nila. Hindi mabait ang stepfather ko, kaya nga hindi ako nagtagal kina Mama noon. Pero itong future father-in-law ko, napakabait. Problema lang sa kanya ay ayaw niyang talikuran ng kanyang religion at tradisyon kaya sure ako, supot siya. Charot lang. Anyways, I know bitin pa rin kayo kasi hindi pa rin ako nakakasal ulit. Pero tanong ko lang sa inyo mga kahugot, sa sitwasyon namin ni Rajiv, yung level ng relationship namin, sa tingin nyo ba maghihiwalay pa kami? Mahirap magsalita ng patapos pero 34 na po ako. Kaya palalagpasin ko pa ba ito? Hanggang dito na lang muna kahugot ang part 2 ng aking kwento at muli maraming salamat. Gumagalang at nagmamahal, Jeline. P.S. Kung curious kayo sa estado ng buhay ni AP, all I can say is okay na siya ngayon pero nagbabalak din daw siyang magpadala ulit ng kanyang kwento kapag nagkaroon siya ng mahabang free time. May God bless all kahugot saan mang panig ng mundo. Itinuring mong biyaya pagdating niya sa iyong buhay. Pasasalamat ay walang katapusan. Sa lungkot at sa ligaya, pag-iibigan ay naging ganap. Ngunit pagsubok ay hindi kinaya. Masakit man sa dibdib ang magpaalam, ngunit kailangang tanggapin. Hanggang doon lang, handang umasa sa tunay na nakatadhana. Masaktan kang muli, paulit-ulit man pagluha, pag-asa'y wag-iwawaglit. Hugot mo'y isigaw, palayain at isang tinig. Muling buksan ang puso, magmahal muli, magtiwala. Aral ng nakaraay, magsilbing gabay. Lahat tayo'y dumanas ng pait at kabiguan. Tandaan na ang buhay ay sadyang ganyan, kaya tumasang may tunay na nakatadhana.
Hugot mo'y isigaw, palayain at isatinig. Kalungkutan ay mayroong hangganan, pagdurusa ay may katapusan. Muli kang ngingiti, puso'y magdidiwang, tadhana ng pag-ibig ay darating, sa'yo ay darating. Kahugat, umasang darating, ang tunay na pag-ibig. At kahit pa masaktan kang muli, paulit-ulit man pagluha, pag-asa'y huwag iwawaglit. Hugot mo'y isigaw, palayain at isatinig. Hugot ng puso.